Lalaki. Ayun, taba niyan. Tatluan yan, no? Do. Oh, may higit pa. Lalaki. Yun, what's up mga kabida? Isang magandang umaga po sa ating lahat. So sa video ito, panonoorin natin si Parden. Tapos mag-harvest po sila ng isda. Nandito lang po kami sa kalsado. Eh si Parden, so wala man takip pa mukha. Bali hindi ka na ganong kita, malayo ka na. Ang pinaka-foreman nila si Pido. Ayan, ang pinaka-foreman nila si Pido. Siya yung sa pusod. Yan, no? Galing ni Pido. Ito yung master, si Pido. Di ba tayo pa? Nami, kinaya, kinulapit siya. Ayan, master sa pukot, oh. Hindi man nagtatakip ng mukha. Yan ang karaniwang trabaho dito sa aming mga kabida kapag wala kami mga sa patuyo. Yan, pag-harvest. Tadi ang bayad po nito is 500 po yung bayad dito. Ilang oras lang siya, tapos pag natapos meron ka din pangulang. Nagbibigay yung mayari ng fish pond. Kada isang araw 500 po. Kailangan mo lang magtiis sa init. Yan. Pero sandali lang yan mga kabida. Tiyagaan lang. At tawag nito, may pangulam ka, may pangbili ka na ng bigas. Tapos binibigay nila minsan 2 kilo, 3 kilo kapag marami silang in-harvest. Ayan, mag-uumpisa na sila. Bali 5 katao lang sila kasi sobrang liit lang ng fish pan na to. Siguro yung tinatayan nito is nasa 1 tonelada lang mga kabida. Pinakamarami na yun kasi maliit lang to. Tapos yung mayari, ito lang ang bahay niya. Ayan, parang lalaki ng isda. Makadalawang tatlo, dalawa, ubos na lahat yan. Tapos patutuyuin na. Ang liit lang, oh. Yan, tabi lang ng karsada. Bali yung pinapakain dito, timba-timba lang mga kabida kasi maliit lang. Dito lang siya nagsisimula sa bangka. Iikot lang yan siya doon, tapos mauuli na lahat yung mga isda. Parang malalaki, lalaki ng galaw ng mga isda. Ano daw, marami? Huwag nyo sapulin. Oh, lalaki. Lalaki mga kabida, oh, yung gumagalaw. Nasa pusod na. Pumasok na sa pusod. Ayan. Iikot niyan, tapos dito rin si pare dito. Marami din yan, nahuli nila. Pero yan, tinatansya lang yan, nasa kulang 1 tonelada. Kahit maliit na ganyan lang yan mga kabida, kapag kumita isa tag nito malaki. Siglad. Siglad. Magpisala pa. Wala maragula eh. Oh. Ay. Wala ka, parang matay eh. Dagula tala. Sa pula. Sa sapulan. Mali ko ako may sikreto. Hindi ko ba kami ito, yung tutok ka. Lipa yung yata kabila, alam mo natasan to. Madagulo, madagulo. Malalaki. Ha?
Pero kapilala para nakabilis ng dago luling dito ka lang. Eh master, pilala do. Ay marakal lang din. Dua. Dalaran din ang pandundan. Mga dagula pa mo. Lalaki mga kabido. Magkano ba? Sino? Filter. Ay mga dagol na naman ah. Oh, mga dagol na. Mabili mo na. Katama na mo. Until na pangatluan eh. May tatluan pa. Malalapad. Malalapad sila. Apatan no. Yan na, luwan na siguro yan eh. Wala, planting drawing la. Pakay mag-present ko. Lago na. Maluto lang. Maluto lang pa mga smok. Nasa 500 lang mga kalida yung nahuli nila. Ang ganda ng size nila. Yung hari ko nga mo to. Sino ko na yung Michael? 500. Aba? Hanggang 600. Isang pa. Pati na kaya doon bakul niya. Hindi pag-isang kota lang na kayo na. Napaano na. Sabado bukas. Lalaki. Dakal na kamdakal niya. Ganda ng mga okra ni Babang Pantoy. Tataas. Ang tatangkad no. Kaya si Babang Pantoy. Tatangkad ng mga okra niya mga kabila. Kabada rin ang okra na parang. Pero rat matuwa na lang pala din. Pambinila ka niya din ba? Ang tataas ng mga okra mga kabila. Tignan nyo. Oh. Pwede kang lumilim sa baba. Sa sobrang taas niya. Pero di mga tanim na dragon fruit to. Yeah. Dami rin mga tanim nila dito. Ganda ng okrang taas. Nasa 6 flat. Ayan si Pido. Ano do? Ang daming isda mga kabito. Oo, isda. Pakita mo do. Oh, ang dami. Dami. Ang lalaki na. Kapaw? Halos parehasan na. Saan lalabas? Wala nang gaano talaga lalabas dyan. Lalaki. Ayun, taba niyan. Tatluan yan, do. O may higit pa. Lalaki. Yan, bali magpupukot pa na parang dennis mga kabito. Yan ang isda, ang dami. Maliit lang yan. Mga okra, ganda ng mga okra tataas. Siguro ganito rin yung angat ng mga okra natin. Ganito kataas. Ay lemongrass din siya. Ganda dito. Ito yung isang buyer namin mga kabida. Baka di makakarga daw. Oh, dami mga ibon no. Yung mga pugad. Ano yan? Bayabas pre? Malalaki naman natin masyado. Ay lalaki. Lalaki ng bayabas mga kabida. Isa lang nito pang tawag nito. Pang sigang na. Doon sa Taiwan ginagamit ko ito pang panigang. Yan sa baba meron dyan. Dami may gabi dyan. Siguro isang pukot pa maubos na lahat yan. Tignan natin itong bayabas. Hirap palang kagatin. Ayan, linagyan nila ng fountain mga kabida para mabuhay sila. Pangalawang
Ito na yung pangalawa nilang pukot mga kabida. Nasa isang tray lang siguro. Konti. Yan. Kaya 2 pukot, 3 pukot tapos na. Patutuyuin na nun. Bukas patutuyuin na. Wala mang isang... Ay, may ito. May kawala yata. Ito. Oh, buligya. Buligya. Dalag. Yan daw ang kumain sa mga binini Bapantoy. Laki rin, no? Sarap niya, mga kabito. Laki taba pa. Yan nga yung nakawubos. Sigurado sa bini, mga kabito. Halos naubos dito sa kahit isa lang ganito, kahit isa lang nun maubos yung bini mo kapag kasama yun. Ay do, may kapakanyatan kayo ang burok. May babad dyan eh. Yung pangalawang pukot nila, wala mang isang tray, wala mang 20 kilo. Laki ng dalag. So yan mga kabida, tapos na silang nagpukot at yun nga, napakita ko sa inyo yung karaniwang trabaho dito kapag walang mga trabaho. Yan sa mga fish pan, nagkikipag-harvest yan. Bali 500 po yung binabayad ng mayari, tapos meron 1 kilo, 2 kilong pangulam sila. Ayos na rin mga kabida, saglit na oras lang. Tulad nito, nakadalawang pukot lang sila. Hindi man sila ganong napagod. Meron silang pangulam, meron na silang pangbili ng bigas. So ayan, uwi tayo at ay hindi pala. Magsusundo pala tayo kay Baby Kabida. So ayan, sabay muna. So yun mga kabida, bali susundin ko si Baby Kabida dito. Grabe sitwasyon dito paglabasan ng mga estudyante. Dapat dito meron talaga mga barangay na nagtatraffic dito kasi napakadelikado sa mga bata. Ayan o, grabe yung traffic kapag labasan na yung mga bata. Dapat meron silang barangay tanod dito, kahit 2 lang, kahit saglit na oras lang, merong sanang pagmando dito sa mga traffic. Tulad nya no, siksikan talaga mga kabida. Tulad nun, sumibat. Yan, napakadelikado sa mga estudyante. Yan, kung mapanood mo sana kung dito sa yan sa Pasig, Candaba, Pampanga po to. Sana ma-actionan to para hindi delikado sa mga bata. Mahirap dito kapag meron na disgrasya, doon pa lang actionin tong mga traffic na ganito. Pero minsan meron naman, kaso ngayon wala. Ito meron, pero hindi siya barangay tanod eh. Ayan o, tulad yan o, siksikan na mga kabida. Siksikan o, yan o, muntikan na yan. Muntikan na mga kabida. Yan o, grabe yung traffic o, siksikan. Talaga may barangay tanod dito, mga 2 katao ganyan. Talagang hindi sila gusto nila talaga lumabas lahat mga kabida. Siksika no. Traffic na. Kailangan busina na sila. Naka-stack up na sila lahat mga kabida. Grabe naman. Talaga may barangay tanod dito.
nandito, nag-i-stack up sila. Kaya lang natin si Baby Kabida. Wala pa siya. Ganyan pag oras ng labasan nila. Bali nasundo na natin si Baby Kabida at yun na meron ko nagluto si Miss Kabida ng noodles. Ulamin natin noodles. Gusto ko munang mag noodles kasi medyo malamig ang panahon, nagulan-ulan. Yeah. Noodles tapon. Kain tayo noodles mga kabida. Tayo noodles. So bago tayo kumain, na-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkain. Nasarapan ko po at sabihin niyo po kaligtas sa amin sa araw-araw. At lagi niyo po kaming gabayan, pati na rin po yung pamilya namin, pati na rin po yung aming mga viewers. In Jesus name, Amen. Okay po tayo. Grabe po yung grabe po yung traffic doon mga kabida. Kaya sana aksyonan ng barangay para wala nang madisgrasya mga estudyante. Kaya ako lagi kong sinusundo si Baby Kabida. Grabe na yung mga sasakyan doon. Dati pinagdadrive ko pa siya. Yung pinagawa kong na motor na yun, siya yung ginagamit niya pang service bus sa school. Pero nung marami na yung mga sasakyan, parang napakahirap papag-drive doon. Kaya ginagawa ko, atid sundo ko na lang siya. Napakadelikado kasi marami na yung mga malalaki sasakyan, lalo na si Baby Kabida, si bata pa, hindi pa sanay sa mga malalaki sasakyan. Kaya yun, sabi ko atid sundo na lang kita. Tapos ng noodles, biglang umulan kanina yun, medyo basa-basa pa tayo. Tapos yun, trabaho nila parang Dennis yun. Nakwento ko na rin yung mga trabaho dito. Dati nung di pa tayo nag-abroad, yung sahod namin is 150 lang. 150, 200 ganyan. Tapos mag-uumpisa ka gabi, mag-uumpisa ka ng alas 7, alas 6 hanggang umaga na. Hirap pa nun, mahirap yung trabaho. Mababa pa yung sahod mo. Ngayon, dahil nasanay na yung mga pag-harvest umaga na ngayon, hindi ka kamukha dati gabi, puyat na puyat ka. Ngayon okay lang, mabilisan. Kaya maraming pagbabago. Tulad ngayon, yung sahod nila is 500 na. Malaking bagay na rin, di ba? 500 sa ilang oras siguro, mga
5 hours. Kasi yun, pagkahuli nun, hindi pa naman yung kukunin mga kabida. Maghihintay pa sila ng buyer kung anong oras yung pupunta. Kaya magiging siguro mga 5 hours nga yung hihintayin nila. Pero uwi sila mga kabida, hindi naman sila magtatrabaho. Pag tinawag sila, magsasalok na lang na. Yun nga pala, tawag nito, share ko lang. Meron kasi nag-comment sa akin about sa aking pagbablog. Matamlay po daw yung aking vlog. Yung nagsabi yung ating subscriber, yung solid kabida dati natin nanonood, ngayon parang mukhang basher na siya, parang basher na. Yan ko ba bakit ngayon ganun siya mag-comment, ganun siya tawag nito. Sa pagbablog po kasi yun nga, yung kasi yung sinasabi niya mga kabida, gusto niya daw may cuts yung cook palagi ako. Siyempre di naman natin yung magagawa na araw-araw na cuts yung cook, kasi minsan sobrang haba na yung video ko, kaya ginagawa ko siya dalawa. 1 oras siya mahigit, kaya ginagawa ko siya dalawa. Kaya yung panguhuli mauuna siya, mauuna kong ina-upload. Tapos yung pangalawa, nandun na yung cook, yung cuts yung cook nga, yung pagluluto, tapos pagkakain. Kaya kaya ganun na nangyayari. Pero sabi nung nagko-comment, siyempre masakit din sa loob ko yun, yung sasabihin na matamlay yung aking vlog. Masakit kasi lalo na isa siyang solid kabida na subscriber natin na lagi nagko-comment, laging nakasuporta sa atin. Yun, tawag nito, masakit ba yung sabihin ka ng gano'n na matamlay yung vlog ko? Hindi na natin babanggitin kung sino yun. Kung napanood niya to, yun, malalaman niya yung aking salubin ba. Pero hindi naman ako galit, matawag lang, pangit lang pakinggan yung sasabihin sa'yo na matamlay. Matamlay daw yung vlog ko. Hindi niya alam, sobrang paghihirapan ko muna yung vlog na yun bago ko siya may upload. Tapos magko-comment siya ng ganun, medyo masakit din ba. Yun nga, sabi ko solid kabida subscriber siya, lagi nagko-comment siya, sabihin niya ako ng ganun, pangit din. Kaya yun, bahala na lang siya kung hindi na siya manood sa akin o mag-unsubscribe na, okay lang. Basta sa akin, kapag tulad nun, kapag konti lang yung oras ng vlog natin, 1 beses lang natin siya gagawin. Tag na to, 1 beses lang natin siya i-upload, kasama na yung pangingisda, kasama na yung pagluluto. Ganun talaga yung ginagawa namin. Pero pag sobra, yun 1 oras. Kasi pag 1 oras naman mga kabida, magsasawa naman kayong manood bago matapos yung aking vlog. Naiinip na kayo. Kaya ginagawa ko siyang dalawa. Ganun ang ginagawa ko. Kaya minsan nag-upload ako, wala pa siyang kain. Wala pa siyang cook. Kaya pagkasunod nun, nandun na yung cook, kasama yun. May part 1, part 2 siya. Kaya ganun na nangyayari. Kaso gusto ni Sir na lagi ako magkakasir cook. Siyempre sa akin naman yun, at ako magdidesisyon sa vlog ko, di ba? Kung anong gagawin ko. Importante ako, ginagawa ko naman yun. Kasi sobrang haba niya. Para sa inyo din po, kasi pag sobrang haba niya, 1 oras, magsasawa na po kayong manonood doon sa vlog na yan. Kaya ginagawa ko siyang dalawa. Yun lang. Hindi naman na masama ang loob ko. At tawag niya, masakit lang sa papakinggan siya na sasabihin na matamlay daw yung vlog ko. Tapos yun nga,
Solid kabida natin. Lagi nagko-comment. Lagi nagko-comment siya. Ngayon, hindi na siya nagko-comment. Kasi matamlay daw yung vlog ko. Yan. Magko-comment lang pala siya pag walang cook. Yun, parang basher na siya. Pag nag-comment siya, sigurado yun. Hindi ako nagluto. May pagka-basher na siya. Hirap din yun yung nasabihan ka ng ganun sa vlog mo. Napakatagal mong gagawin, napakahirap mong gawin bago mo siya matapos, tapos sasabihin ka ng so matamlay ang vlog mo. Yeah. Pag nakabasa ako ng ganun, bagsak ako, nangihina ba. Yan, pagpasensya nyo ng mga kabida na sabi ko lang sa inyo. No, yun. Kain pa tayo mga kabida. Pasensya na po kayo sa kwento ko. Naiintindihan nyo naman siguro. Naiintindihan nyo naman. Naiintindihan nyo naman po siguro kung ano sa loobin pag sinabihan kaya gano'n na kabida, sabi niya. Napakatamlay ng vlog mo. Wala kang cuts yung cook, sabi niya. Why wala kang cook? Puro cuts lang. Bakit maghirap pakinggan ng mga kabida? Ang hirap gawin. Talagang baon ka na sa putik bago mo siya matapos, sasabihin ka ng gano'n. Hirap lang. Pasensya na po kayo mga kabida, paulit-ulit na yung sinasabi. Talagang nasaktan lang ako. Napakasakit. Masakit pakinggan. Yan. Siguro ito na po tatapusin yung ating vlog. Yan, salamat pa rin po sa mga nagtitiwala sa mga vlog natin. Kahit minsan wala tayong cook, hindi po kayo nagre-reklamo. At nasisiya pa po kayo manood sa mga panghuli namin ng isda. Yun. At kahit hindi ako nakapagluto, nandyan kayo, sinusuportan yung mga vlog ko, nagko-comment kayo, nagla-like. Yan. Napakasarap po pa para sa akin yan. Yung wala kayong reklamo sa vlog ko. Yung nasisiyan kayo, sasabihin nyo ako ng ingat kayo kabida, yung mga concern, magbota kayo kabida, magdala kayo ng inumin kabida. Yun, lahat po ng mga concern sa amin, nasisiyan po ako. Pero sa mga basher, siyempre, masasaktan ka. Hirap mga kabida. Yung sabihan ka naman. So yun, maraming salamat po sa suporta nyo. Sana hindi kayo po magsawa sa mga vlog ko. At kahit walang cook, minsan yun naman po madalas talagang walang cook. Basta pagka nakahuli kami, kapag konti lang yung oras ng ating vlog, ginagawa na natin isa yun para meron na kagad luto. Kaya lang nagagawa ko yun dahil sobrang haba, isang oras mahigit mga kabida. Kaya hinahati ko siya. Kaya ganun nangyayari. So yun, ulit, maraming salamat po sa lahat ng nagko-comment, nagla-like ng ating video. Yung mga hindi po nag-skip ng ads, malaking tulong po yun sa akin. Yung hindi nyo po pag-skip ng ads. At yung pag-like, malaking tulong din po yan. Pag-like nyo po itong video na to pag nagustuhan nyo itong drama ko. Yan, nag-drama po ako kasi sakit lang po talaga sa akin. So yun, at sa lahat ng solid kabida na subscriber natin, silent viewers, yan, tapos sa mga tawag nito, bagong subscriber natin, ang mga sponsor natin, sa lahat ng mga kaibigan natin, mga team tanim, maraming salamat sa suporta nyo po. Mag-ingat po tayo lagi. Ingat po and God bless. Maraming salamat po. Bye bye.